Magandang gabi mga bossing. Sumagot na si Sara doon sa articles of impeachment na nakasampa sa kanya. Simpleng-simple. Pakinggan natin yung sagot niya. Magaling talaga ito Sara eh. Nakuha ng GMA News ang formal na sagot ni Vice President Sara Duterte sa 4 na articles of impeachment laban sa kanya. Kaugnay sa umano'y bantang ipapapatay si Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sinabi ng bise na ito ay freedom of expression at constitutionally protected speech na Ayop pa. Freedom of expression lang pala yan eh. Yan dito. Yung kapitbahay namin, sabihin ko, papapatay ko. Freedom of expression pala yung mga ganun salita. Talino talaga ni Sara. Tuloy. kontra sa mga polisiya ng Administrasyong Marcos. Wala rin daw ipinakitang pruweba na talagang may kinokontrang o kinuntratang assassin. Iginit din ni Duterte na walang pagbabanta dahil sinagot lang niya ang tanong ng reporter ukol sa umano'y operasyon laban sa pamilya Duterte. Sa aligasyon ng unexplained wealth umano ng mag-asawang Duterte at Attorney Mans Carpio, sinabi ng bise na walang ebidensyang isinumite para patunayan ito. Hindi rin daw impeachable officer ang kanyang asawa. Isinama raw ang kita ni Carpio para palubohin ang income ng bise at palabasing kaduda-duda ito. Iginit din ng bise na labag sa batas ang pagsasapubliko ng report ng Anti-Money Laundering Council actions sa account nilang mag-asawang. May kasalanan pa yung AMLAC. Babalikan pa kayo nito si Sara eh. Magaling. Tuloy. Mula taong 2007 hanggang 2024. Labag din daw sa bank secrecy law ang hindi pwedeng gamitin sa korte ang dokumento ni dating Senador Antonio Trillanes tungkol sa umano'y mga transaksyon na may kinalaman sa droga. Sinagot may kasalanan ka pa to kayo. Ni Trillanes. Ang galing talaga ni Sara. Ni Duterte ang sa umano'y pagwawaldas niya ng lampas 600 million pesos sa confidential funds at ang aligasyon ni Ramil Madriaga na personal siyang inutusan ni Duterte para i-deliver ang pera mula sa 125 million na confidential funds ng OVP sa Laguna at Quezon City. Ipinunto ni Duterte na may galit sa kanya si Madriaga dahil hindi siya tinulungan ng bise nang makulong ito sa kasong kidnap for ransom. Bakit mo naman siya tutulungan? Ba't naman siya magagalit sa'yo? Hindi mo naman kilala si Ramil Madriaga, di ba? Sige, mamaya magbigay tayo ng dito. Reaction. Pruweba na personal na nakinabang si Duterte sa confidential funds. Regular daw ang pag-release at paggamit ng confidential funds base na rin sa mga dokumento ng prosekusyon. At hindi pa rin daw pinal ang mga notice of disallowances ng Commission on Audit sa paggamit ng pondo. Tungkol naman sa umano'y panunuhol at korupsyon sa DepEd, sinabi ni Duterte na bigaw ang prosekusyon na ipakitang galing kay Duterte ang pera at nanuhol siya para impluwensyahan ang procurement process sa ahensya. Sa kabuuan, hiniling ng kampo ni Duterte sa Senate Impeachment Court na ibasura ang kaso laban sa kanya. Ang dating Davao City Sheriff na si Abe Andres na sinapak noon ni Sara Duterte, nanawagan naman na huwag na siyang isama at tinawag niyang partisan political matters. Kabilang si Andres sa mga plano ng impeachment prosecutors na hirap bilang testigo para umano ma-establish ang ugali ng bise at patibay ng article of impeachment tungkol sa pagbabanta ng bise. Yun yung mga boss. Alam niyo yung sagot ni Sara? Masyado siyang kumpiyansa sa kanyang mga senador sa Senado. Palagay ko ito, hindi na ito haharap eh. Yung sa Senado, hindi na. Kasi sumagot na siya eh. Palagay ko lang Kasi yun yung sagot niya eh. Sinagot niya lahat. At halos lahat yun, tinanggi niya. Di bahala na yung mga, bugado niya, 16. Bahala na sila lumaban dyan. Maglaban-laban kayo dyan sa pakagalingan kayo dyan. Basta ako, wala akong pakialam, maski ma-impeach niyo ako. Bahala na yung mga kayo ko sa Senado. Parang ganun yan, mga friend. Yan sagot na yan. Parang ganun yan. Tibay eh. Tayo mo lahat. May kasalanan pa AMLAC, si Trillanes, hindi naman pala pwede dinasabi ni Trillanes. Lahat hindi pwede sa kanya. Ganun siya katibay.
No? Eh, tinuturo na nga siya nung sa yung nanuhol siya. Ang nagtuturo sa kanya mismo, yung sinuhulan niya. Oh. Pero marami yung nadagdag na mga abogado, sila Tudor T, na dating taga-Supreme Court. May mga dadagdag na mga mabibigat na abogado na naman ang prosecution, no? 4 yata yun, matitibay. Kanina, panood ko eh. No, nadagdagan na naman sila na talagang matitibay. Oo, pero yun nga, mga boss. Maski na anong tibay niyan, baha. Yung sagot ni Sara na yun na lang paglalabanan dun eh. Tong sa July 6, yan yung paglalabanan, wala nang iba. Yung sagot ni Sara na yun ang ilalaban, yun ang ipaglalaban ng kanyang mga abogado. Oh, ba't kailangan pa si Sara? Di ba? Ba't kailangan pa si Sara pumunta? Eh, sumagot na nga ako eh. Bahala na yung mga abogado ko, basta yan ang sagot ko. Tanungin mo man yan, yun din yung sasagot niyan. Kaya yan ang paglalabanan dito sa trial na to. Malamang wala, hindi mo may iba sagot na ito eh. Hindi, pag tinanong mo naman to ayaw nga na ito natatanong siya eh. Nakita mo sa kongreso. Ayaw naman natatanong siya, di ba? Kaya yan mga friend, wala na ho yan. Parang yung sagot na yan bahala na yung mga senador ko doon sa Senado. Kung ma-impeach ako, di ma-impeach niyo ako. Basta sagot ko. Tapos. Ito parang humingi siya, nagsisisi siya sa ginawa niya doon sa sheriff Hanggang ngayon, nandyan pa rin daw yung Ngayon, nandyan pa rin yung embarrassment and nafe-feel ko yung hiya doon sa humiliation na nangyari sa akin, sa lambing talaga ng boses itong bata ni Kalatni sa akin. Sa sheriff, sa judge, and sa Davao City at that time. So yung the incident with the sheriff noong July 1, 2011. Because doon ko natutunan yung... Ano natutunan mo? Kamali ka kasi doon, dapat di mo sinapak yun Niutos mo lang sana ketchukin yun Sanahin naman kayo. Sinapak-sapak mo, di problema ka. Buti nga, natakot sa yung sheriff Hanggang ngayon, takot na takot pa Never lose your self sa mga bagay na kailangan mong gawin. Kasi sa incident na yon, ang natalo is ako, yung judge, yung sheriff, yung Davao. Hindi panalo ka Paano ka natalo ron? Sigang-siga nga dating mo natalo dun si sheriff saka yung judge. Pero ikaw panalo ka. Kasi hindi ka naman kinasuhan, di ba? Nakabugbog ka pa. Yung binugbog mo, hindi naman talaga pwede pumalagi sa dami ng bodyguard na nakapaikot sa'yo, di ba? Because it was played out publicly and parang feeling ko napahiya lahat, ganyan. So, hindi bidang-bida ka, hindi ka napahiya dun. Ang napahiya yung sheriff. Kasi nga sinapak-sapak mo sa karamihan ng tao, di ba? Dapat doon ko na-realize na in my work, you should be always in control of your emotions. Na hindi mo Ganon? Bakit mo pinagmumura sila Martin Romualdez tsaka sila Lisa Marcos? Pinapapatay mo pa. Ganon ba yung na-control mo yung emotion mo? Kau naman, sayang. Dapat ilapat doon sa trabaho na kailangan mong gawin. I think dahil nga siguro sa galit ko, nag-blackout ako. Anong nag-blackout ka? Dahil sa galit mo, ginulpi mo yung sheriff. Anong nag-blackout ka? Sabi mo, wait, asan sheriff? Diba? Nahimasmasan na lang ako when I was talking to him and then nakikita ko na baka yung survey pwede nang bumaba. Mahirap pala magalit ito. Di ba?
Ay, naku, Diyos ko. I was injured, so I had, parang naisip ko na, ano ba nangyayari? Bakit nagkaganito kami? Kontrolado man unta ma'am, niya na may order ang sheriff na i-contain. Sir Sheriff? Sa proteksyon na lang namong. Sorry, sir. Ay, Gusto pa talaga ang sugurin, nabugbog niya na, naawat na ng mga bodyguard niya, no? Ayaw! Talaga, gusto niya. Diba? O, yung mga nagsusurvey, ha? Baka, habang nakikita nyo itong kawalang yaan na ito, taas ng survey, ha? O, eto pa isang ano yan, angulo. hanggang ngayon, nandiyan pa rin yung embarrassment and nafe-feel ko yung hiya doon sa humiliation that na nangyari. Napipil ko yung hiya. Ang galing talaga itong mga puta. Sa akin, sa sheriff, sa judge, and sa Davao City at that time. So yung the incident with the sheriff noong July 1, 2011. Because doon ko natutunan yung never lose your self Self? Tatawa sa siya. mga Tumatawa siya, oh. bagay na kailangan mong gawin. Well, Kasi sa incident na yon, ang natalo is ako, yung judge, yung sheriff, yung Davao City, because it was played out publicly. And parang feeling ko, napahiya lahat, ganyan. So, dapat, doon ko na-realize na in my work, you should be always in control of your emotions. Meanwhile, ang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. ayun. 2011 yata yun. Tapos, ngayon nakakapag-control na siya sa kanyang sarili. Kaya, igmumura niya na lang yung presidente, first lady, saka yung speaker, saka pinapapatay niya na lang. May control pa yun. Di ba? Eto, nambubudol na naman, Ang lakas talaga ng tama ni Inday. Pwede namang magpapayong, pero nagpapaulan para sa picture. Kapal ng mukha. Guys, ayan si Inday, lakas ng tama. Pwede naman magpayong. Guys, ayan si Inday, Grabe, no? Ito pa, mga boss, The House prosecution hires more private prosecutors for the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Ito sinasabi ko niya nadagdag na mga prosecutor. Set to begin July 6. Nasa batasang pambansa si Isaiah Mirafuentes ng Abante para sa ulat. Isaiah, ano latest? may katatapos nga lang ng isinagawang press conference ng ilang miyembro ng prosekusyon dito sa House of Representatives at kabilang sa kanilang mga inanunsyo ang 4 pang karagdagang magiging mga private prosecutor. Nadagdag sa listahan ng private prosecutor sila Attorney Teodoro Te, Attorney Reynaldo Robles, Attorney Arnold Labay at Attorney May Divina Gracia. Dahil dito, umabot na sa 15 bilang ng mga private prosecutor para sa impeachment ng bise. Karagdagan pa rito ang 11 na public prosecutor. Sumatotal, umaabot na sa 25 ang bilang ng mga prosecutor sa impeachment ni VP Sara. Subalit nilinaw ng prosekusyon na hindi ibig sabihin na marami ang prosecutor ay nahihirapan sila at iginiit na wala naman nagbabawal sa kanila na magdagdag ng private prosecutor. Ipinaliwanag rin nila na ang mga private prosecutor ay pro bono o ibig sabihin ay libre at walang bayad. Samantala may maliban nga sa mga prosecutor na dagdagan na rin ang Dami-dami na, no?
Magkakaano dyan mga boss, katalo yan. Pero yun na, wala nang pag-uusapan pa dyan kundi yung sagot na ginawa ni Sara. Hindi nalalayo, di ba? Yun yung sagot niya. Yun ang ididepensa nung 16 na abogado niya. Kontra dito sa 25 prosecutor. Yun ang bahala na itong mga matatalinong judges, kagaya nila Kimo, nila si Kawatano, yung kapatid ni Kawatano, si Baba, yun pa. Marcoleta, pero Marcoleta, huhulihin na yata si Marcoleta eh. Di ba? Bahala na yung mga ano na yun. Ganun mangyayari doon mga boss. Diba? Sumagot na ako. Diba? Ganun. Mapiprease na raw yung ari-arian nito si pag-freeze sa perang nakuha sa KPRD ng maaresto, iniutos ng ICC Trial Chamber. Diba? Kinatigan ng International Criminal Court Trial Chamber 3 ang hiling ng prosecution team na i-freeze ang perang nakuha kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nang arestuhin siya noong March 2025. Hindi siguro basta-basta pera yan. Yung dala-dala ni Duterte, daming pera siguro yan. Iutos din ng trial chamber sa ICC registry na magbigay ng listahan ng mga gamit na nakuha kay Duterte nang arestuhin. Ang desisyon na yan, isinapubliko ng defense team ng dating Pangulo noong Biyernes. Ayon pa sa defense team, gusto rin ng prosecution na makuha ang mga susi na dala ni Duterte na ngayon sa kustodiya ng ICC registry. Tinawag yan ng defense team na fishing expedition at dapat daw ay hindi na pagbigyan dahil walang basihan. Ipinunto rin ng mga abogado ng dating Pangulo, walang epekto sa kasong crimes against humanity ang pag-freeze ng trial chamber sa perang nakuha kay Duterte. Ito mga preno, ito pala sigaw ng mga nagrally sa White Ribbon March kahapon. Ikulong lahat, mga kurakot, sigaw ng mga dumalo sa White Ribbon March. Baka walang matira na politiko. Puta. Diyos ko. Kawawa si Juan de la Cruz talaga. Daan kasi naman, anak ng puta. Sino man kasi maniniwala, Diyos? Kagaya yung mga bilyar, kaya yaman, papasok sa politika para magsilbi. Tangina naman. Sino man tanga. Tapos yung tulpo, motik pang nagtatlo sa Senado. Sarap kasi ng buhay, putang ina. Nagnanakaw ka na, honorable ka pa. Diba? Magkapatid na bilyar, magkapatid na Kawatano, sa Kongreso, Marcos, Duterte halos lahat. Sa Davao siguro baka pati katulong ni Duterte pag pinatakbo, hindi matatalo eh. Diba? Kawawang bansang Pilipinas. Totoo. Antakin mo, magnanakaw ka na, honorable ka pa. Ito si Boyeng, hinog na raw eh. Sir, what about senators? Wala pa po. Meron din kami for PI at ma-file na yun this week. Meron din rin kaming baka resolutions within the week na ipa-file rin sa Korte sa Sandigan Bayan for that. Ilang senator po ba yan, sir? 2 o 3. Yan ang tinitingnan namin kung may hinog na. Pero yung isa hinog na. Hinog na. Baka mabulok na yan, ombudsman. I-file mo na. Baka alam mo, si Juan Tamad, sa katamaran niya, sa halip na aabutin na lang yung bayabas, inantay pang mahulog. Kinuha nung ibon. Kaya, iano mo na agad. Huwag mo nang paabutin na ombudsman. Yung hinog na yan, yung baka makakuha pa ng ibon. Para i-file sa Sandigan Bayan. At least one, sir. At least one. Isa for PI. For PI. Okay, sir. Dala mo na. Malalaman nyo naman yan pagdating ng tamang oras.
This week yan. Ang pinag-uusapan natin itong linggong to. Iba pa yung next week. Iba yung trabaho this week. Iba yung trabaho next week. One senator this week. Dalawa. Dalawa. Isang sandigan, isang PI. Okay. Tama ba? Senator. Okay. Baka dalawa ba? Sir, mga Dalawa lang. Isang sandigan, isang PI. Isang preliminary investigation. Tapos, yung mga contractor, puro PI na yan, no? Puro PI. Pero may isa pang contractor, baka i-file na namin sa sandigan rin. Yun din. Po sa isang senador, ito po ba yung related sa flood control? Baka hindi. Ayan yung conflict of interest lang. Yung kaya Si Marco Beta sinasabi nito eh. more of plunder due to, ano yun eh. Plunder, okay, Marco Sir, is Beta it, na. O, tatawag hi, na. is it Senator Joel Villanueva? For this week? For PI. For PI? Okay. And then, And then, any clue doon sa isang yung senator for this week? Any clue kung sino? Si Senator Marcoleta, definitely, for resolution na. We're about to file it already. This week yung kay Marcoleta? Yeah. Okay. Nagsasampayan na ng kaso na, sa sandigan na yun. Plunder. Plunder naman. Kasama po dito yung mga correspondents niya, sila defensor, yung mga na-implicate po natin. Kasama sila. I don't know kung same forum yun. No? Patong-patong na si Defensor. May kaso na sa NBI. Meron pa kasama pa rito kay Marcoleta. Tagina yan. Same forum. Pucha. Baka magpasko na rin sa Oblo. Maraming magpapasko sa Oblo ah. Marco Beta. Itong mag-asawang Defensor. Sabi ni Boying, hindi naman sila basta nagpapail ng hindi titindig sa korte. Parang jinggoy din yan, mabilis lang. Di ba mga friend? Mahirap to na. Kaya, pilo ka ba yung buhok ni Marcoleta? Mahirap, nakakulong na pilo ka. Karamihan dyan, pagkulong kinakalbo di ba? Dating kalbo na siya. No, mga friend? Buhay nga naman. Pero malambot pa rin. Oo, malambot pa rin. Totoo lang. Wala pa rin yung sagot ni ni Boy Tato. Doon sa sulat ng DNR sa kanya, pinapaliwanag kung bakit niya ginawang tambakan ng basura yung wala pa rin, di ba? Oo. Kumbaga sa itong mga nahagip nito tibay ni Sayad, no, mga pre. Puto, tibay. Pinapa-dismiss niya sa Senado. Basura! Hindi bisa ibasura. Yung article of impeachment na yan. Walang yan. Tibay. Pero sabi naman niya, di ba? If I get impeached, that is my, sabi niya. Ganun ganito. Gumagasto lang yung mga pamahalaan na to para ako politikahin. Mga ganun daldal nila di ba? Iisa naratiba nila Kagaya nila mag-defensor, di ba? Pinupolitika siya. Puro pinupolitika sila di ba? Ewan ko yung obstruction of justice kung paano yun, no? Kilaki mo, no? Kaya may kulong pala yun, 6 na taon pala yun, no? Tapos hindi ka na makakatakbo sa politika. Basta yun lang mga friend. Sana bago bumabato si His Excellency, matanggal niya na lahat itong basura na to, totoo. Ng mga politiko. Meron pa siyang 2 taon mahigit, di ba? Tsaka yun nga, paulit-ulit. Pag ito si Sayad nakatakbo, puta. Inutil tong gobyerno ni Marcos. Ginago lang siya. Ito mga pre, Campus survey sa UP Diliman, Robredo, nangunguna sa 2028 presidential. Sa campus survey, Yan, Leni Robredo, 72.7%. Risa Ontiveros, 18.2%.
Saya, Duterte, 0%. O, yan. Sino naman ba kasi ungas umoboto dito sa itsura na to? Diyos ko. Magano hulos dili nga kayo, puta. Yung tatay nito nga, nung tumakbo to, parang pagkakita ko pa sa mukha nung tatay nito, nung nangangampanya, nung tumakbo presidente, kaya ako, puta, walang gagawin matinuto. Tama. Oh. Ganito tirato ni Digong si BP Lenny nung siya nakaupo. Oo, grabe. To. Siya na yung nagwawalang niya, si BP Lenny pang pinasama niya sa tao. Ganun kagaling ang mga bunganga nito, yo. Mamatay ka na. Vice President ba talaga yan? Is not capable of running a country like this. Philippines? You know, for all of these years, she has done nothing. She's a colossal blunder. Ganyan nga. Oh. Walang si BP Lenny noon, walang confidential fund, maliit lang ang kanyang budget, pero dinadala hura pa nito, mga putang ay naku, mapapamura ka talaga. Colossal blunder, ha? Colossal blunder. Blunder. Huwag kayong maniwala dyan sa mga itong dilawan. Lalo na, I hate to mention her name, but to si Lenny, kung ano man mong pinagsasabi, alam mo, Lenny, kung gusto mo, if you really want to do away with it, COVID, isprehan natin itong Kasi maraming sinasabi si BP Lenny nung tungkol sa COVID, oo. Nagagalit tong gago. Alam mo, Lenny, kung nga, sprayan natin itong buong Pilipinas. Pilipinas o Manila ng pesticide. Sabihin ko tuloy sa iyo, what time did you go home? Yan, iniintriga niya, Ikaw, nung gabi, anong oras ka umuwi? Iniintriga niya na may lalaki si BP Lenny. Ikaw, nung gabi, anong oras ka umuwi? Talagang walang iya sila, mga friend. Oo. Kung ano yung gawa nila, ipapahid nila talaga sa kalaban nila. Ito na mga gunggong, Dute, utang ina mo. Isang bahay ka lang ba? Dalawang bahay ka? Tatanong lang. Kay congressman ka. May congressman ka, sabi niya, putang ina lang. Gago talaga to, hype na to, no? Buti nga na, may ICC. Kung wala tayong ICC, putang ina, wala na. Todas na to, Pilipinas na to dito sa mga to. Ba't kaninong bahay ka natagalan? Ngayon sabihin ko sa iyo. Matagal na ako maraming sabihin sa iyo. Pero reserva ko naman. When you start your campaign kung magtakbo ka ng presidente, waswasan kita ng gusto. Oh, this is your nightmare. Yan ang mahirap sa'yo. You want to be relevant. And you know, sometimes you make an idiotic stance. Yung mga ganun, they deserve the best. Anak ka ng... Bakit? Ako, I would give them the worst. Oo naman. Mamatay ka na. Dami natin na pag-usapan, mga friend, ha? Doon akong tatawid, sa ikulong ng mga kurap, putay na. Diyos ko. Salita mabait, shout out. Gandang gabi, gandang gabi. Good evening, Sir Rox. Mary Lebron, shout out. Kalat ni Baya, shout out. Good evening, Kasani. God bless your family. God bless your family too, Kalat ni Baya. Elizabeth Scare, shout out. Good evening, Sir Rox. Yan ang hirap sa pahiram. Paramihan ng boto dyan sa senador na judges. Kulang naman sa 16 para makundig iting si Sarang Buang dyan sa Senado. Kaya baka makalusot din niya, baka
din siya dyan. Oo, kaya sayang ang pera ng bayan dyan kung wala namang mangyayari. Kaya sana itong mga Duterte senador mag-isip naman para sa bayan. Wala. Pero tingin ko, kahit siguro si Laban ang buhay, ang pro-Duterte senador dyan, Duterte pa rin dyan. At iaakit nila yan. Baligtarin man ang puwet ng mga yan. Amoy pa rin ang Duterte mangangamoy dyan. Totoo ka, Elizabeth. Yan hindi lang alam ko. Pero malaking ano yan. Siguradong malamang sa alamang. Malaking pera yan. Isa dami ng pera. Billion ng pera nila. Puta, si Pulong ng 51 billion. Pulong pa lang. O, pag hindi na itong dapat imbestigahan na talaga ang lifestyle niyan. Puta, mantakin mo sa Davao daw. Halos lahat ng 7-Eleven doon sa anak ni Pulong. Puta, bakit? Saan pa? Ay, nako. Excellency, calling Atty. Claire Castro. Tulong. Rodelio Alpilor, shoutout. Hello po, Sir Rox. Tama po. Sadyang ginagawa na talagang tanga. Mga mambabatas na yan. Alam ng buong mundo ang pagnanakaw ng Sara Lustay na yan. Nakakapagtaka mga ginagawa ng ating Senado. Bakit nagiging tangahan sila sa katotohanan? Ay, Sir, windang na ako sa kawalang hiyaan ng mga Duterte. Kasama mga nasilaw sa pera ni Digong nyo. Ay, Sir, tumaas lalo na sugar ka. Kasakit sa ulo, mga putang. Laking pera gagamitin sa gaganaping dyan. Sige po, ingat and tayo lahat. God bless us all po. God bless Odelia. Michelle, Edwin, Mike, shout out my friend. Wizkid, shout out. Karox, mabuhay. Ikaw din, Librado Ludovico. Blessed Sunday morning, Karox, and to all warriors. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out. Maril Pabianak, shout out. Happy Sunday po tayo sa mga warriors. Ayan po nating mailatag ng buong 4 na articles para mamulat ang ibang mga senador at yung mga blind followers ng sa ganun ay tumino na takbo ng bansa. Super dami na po ng issue sa administrasyon. Tila straight 6 years na itong mga Duterte ang walang kapagurang magkasik ng gulo, kahihiyan at kapal na muka. Ni wala talagang planong mag-resign. Kaya si Hodang sumambulat ang baho nila. Wala man. Kita mo yung sagot Ang ina parang inisisi pa yung amlak Apolinar Tolentino, shout out Una sa lahat, bali, umayaw na si Senator Escudero na maging presiding officer nung hindi niya itinloy ang impeachment trial. Kaya hindi na siya dapat maging presiding officer ngayon. Kahit abogado si Escudero, sigurado ba na magiging parehas ang trial? Yun nga, I don't think so, Karox. Duda siguro si Gatchalian sa kanyang kakayahan, kaya ayaw niyang mag-presiding officer. Kung ganon, di bigay niya na sa iba na capable to handle such a situation. Tama ka, Karox. Bakit hindi Senator Kiko ang kunin ng abogado ang kailangan? Yun nga. Masyado sila. Sabihin daw, dilawan. Puta. Tama na yan. Putang inang masyado kayong pag si Kiko baka may masabi raw na dilawan. Si Escudero, tawag mo kay, anong kulay si Escudero? Erlinda Aquino. Kuya, yung abogado, portrait lang, hindi alam. Yun nga. Taas sila. Erlinda Aquino. Kuya, sabi mo, Excellency, amoy. Meron siyang sinusitis. Wala siyang pang-amoy. Ganon. Yung Erlinda na to. Shirley J. Sir, shout out Mukhang naduduwag din si SP Gatchalian, Karox. Paano yan? Ang daming ebidensya tapos mga nag-aalanganin pa. Ano ba yan? Ano bang gusto nila sa babaysot na yan at mga Duterte? Grabe ang sasama ng ugali. Totoo. 3JCO po. No, Sir Rox, what? 25 million ang gastos kada araw o kada araw, friend. Tapos baka abutin pa ng 8 buwan. 25 million times 8 months. 200 million. Tama ba yung kwenta mo? 25
times 1 month. Tama ba? 25 million eh. Wala yung calculator ko eh. Kung kada araw 25, depende how many days a week sila magse-session. That's too much. TJ Shop ulit oh. Para sa akin, si Win Gatchalian ang dapat na mag-presides, hindi si Quezon de Bola. Ano pagkakatiwalaan natin ang trial ng isang dating dinismiss ang kaso ni Sara? In your dreams. Kaya yan si Gatchalian, meron namang mag-a-advise sa kanyang abogado, si Kiko. Dapat nga si Kiko na lang ang mag-presides. Ito. 3J Show, ito si Bondok, ayokong tawaging attorney, parang hindi naman kasi abogado. Saan ba ito gumraduate? Dapat ireklamo ang law school nito. Bakit pinasa eh? Puro wala sa hulog ang mga argumento. Ano bang klaseng abogado yan? Yan pang yun nga si Harry Shoki, tingnan mo itsura. Tol, shout out. Jojo, good morning tol sa lahat ng subscriber. Lang niya, hirap talagang makipag-transact sa government offices. Laging wala yung taong in charge, tapos balik daw lunchtime sa isang resto house. Yan talaga yung mga yan. Sumagot si 3J Show po. Ganun talaga pag ang transaction mo ay government employees. Hindi ka naman makapalag. Pag pinatulan mo ang empleyado, mas lalo kang pahihirapan. Di ka lang i-entertain. Deadmahin ka pa. Kaya yung mga empleyado, mas lalo kang pahihirapan, di ka internet, deadmine ka pa. Kaya yung mga empleyado, gobyerno, mauubos ang pasensya mo. Totoo yan, 3J Job ka. 3J Job ulit to. Si Rox, may nakita akong FB na nag-survey sa UP ata yun. 3 silang babaeng yun nga, pinakita ko sa'yo, di ba? Itong mga nagsusurvey na to, mga gagong surveyor na to, tangina. Sa Davao yata, nagsusurvey. Yan ang totoong survey. Yung mga survey dyan, may bayad yun. Natural, yung mga bayad, ang number 1 sa kanilang survey. Yun nga, ang gagawin, mga gagawin ng surveyor na yan, tangina. 3J Shop ulit to. Dito tayo sa White Ribbon Rally sa Rox. Ang kapal ng face ni Mike Defensor, nagpunta sa rally at gustong magsalita sa stage kasi yung rally daw para sa anti-corrupt. Siya daw anti-corrupt. Anti-corrupt daw siya, siya mismo corrupt. Yun nga. Ang kanyang mga amo super corrupt. Yung rally sa Rox walang kulay pero gustong niyang lagyan ng kulay ang rally. Anti-corrupt, hindi anti-Marcos. Sumasaw-saw si Defensor sa rally. Hindi niya paghandaan ang napakarami niyang kaso. Dapat pagtuunan niya ang pansin kasi involved siya at asawa niya, 2 anak. Dapat ang focus niya. Totoo yun. Baka akala niya lulusot siya. Regisyo po nito. Nang sinisigaw ni Gong din na siya ang nagnakaw sa Kaban ng Bayan pero naubos na daw. Tapos gusto ni Mike Defensor magsalita sa rally ng White Ribbon Rally. Ang amo niya si Dutz, aminadong kurap. Saan ba talaga nakalagay ang utak ni Mike Defensor? Tanong mo kay kung saan nakalagay utak niyan. Kay Kawatano, baka pareha sila ng kung saan nakalagay ang utak, no? Pareho na yata, sabi nga ni Atty. Claire, pareho siya yata itong mga hayop na ito, hindi na natutulog Hindi pa rin talaga ito nakikita ng mga ordinaryong DDS, yung mga mahihirap na DDS na nasa laylayan, di pa rin nila ito makikita. Tuluyan na silang nabulag ng kanilang pagsamba sa kanilang poon. Totoo. Eddie Luna, shout out my friend. Karox, magandang araw mo din dyan. Mukhang gusto na naman paikutin ng ang mga Pilipino sa impeachment na yan. Nakapagtataka, kompleto ng lahat ng mga articles ng impeachment. Naka-ready na rin ang mga witnesses. Bakit parang gusto pang
limliman ang usapin na yan. Salamat, Karox. Nakakainip sa pag-aantay sa dami ng mga dahilan. Alam ko sa Karox, pati ikaw, naiinip na din sa dami ng mga paeklay ng mga yan. Salamat ulit. Ang tagal. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, Analisa Apolinar, Nilay 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend na. Sabi ni friend Shervin, ako Xerox. Ano ba talaga, Kuya Win? Mukhang pagulo na ng pagulo. At lalong parang halong-halong kalamay. Bakit pa kasi sobrang dami pang rikotitos? Ang dami pang pagdadaanan ng mga drama. Iisa lang naman ang resulta na hinihingi, di ba sir, o convict or not to convict para matapos na. Sobrang pinapatagal, sobrang salapi ng bayan ang naaksaya. Na dapat mas ibang bagay nagagamit at napapakinabangan. Sino ba yang si Madam Topak Sayad? Grabe ng social na atensyon ang naibinibigay nyo dyan. Pinutukan po na lintik na halimaw na. Kung ayaw nyo ipakulong, o edi kayo ng mga buwisit na magpakulong. Mga leche, ewan ko nga sa inyo. Puro kayo mga halimaw na puro mga walang silbi. Pinapaikot-ikot nyo lang yung mabuti. Tas, di nyo naman ikukonvict yung halimaw na yan. O para ano pa? At sobra kayong nag-aaksaya ng panahon at kwartas sa satanas na yan. Naku, tantanan nyo na nga mga kurimaw po Tinan. Galit na. Patay tayo dyan. Eddie Luna, shout out Karox, paano na kung ang gawin ni Sayad ay mag-hire ng 2 professional na psychiatrist at haharap sa Senado at sila kunwari ang magpapatunay na kaya lang nagsabi ni Sayad ang pagpatay sa mag-asawa ni BBM Speaker Romualdez ay dahil sa pag magagalit si Sayad ay nawawala sa tamang pag-iisip. Hindi, friend, papatignan nga, gusto nga patignan pa sa psychiatrist yan may vlog si Atty. Claire Castro na may psychiatrist na gustong suriin yan. Kasi talagang baliw. Hindi siya normal. Wala namang normal sa kanila. May normal ba sa magkakapatid? Puro mga baliw. Tignan mo yung mga tsura nila. Minsan mga nagpapakalbo yan. Sabay-sabay sila. Napakaganda talaga ng pagpapakalaki dyan sa magkakapatid na yan. Ay dahil sa kasi noon pa bata siya ay meron na siyang mental disorder. Sa madalit sabi, may diferensya ang pag-iisip. Kunwari may record sila na may sira nga ang pag-iisip ni Sayad. Hindi kaya lumabnaw ang kaso ni Sayad pag ang pag-uusapan na sa Senado ay articles sa death threat. Tanong ko lang yan, Sir Rox. Salamat muli and God bless you all you always. God bless, Eddie Luna. Shout out, friend Dolor Garcia. Emans Kalananak, shout out. Friend Amy Bingson. Mission accomplished, mga boss. Brother Elias Isyo, shout out. Long time no talk tayo, friend. Good night. God bless. Dasal, mga boss. Malabo yan. Sayang pera ng tao pag inakwit ng mga walang yung senador to.